Nagtagumpay si Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra sa kanyang pag-uwi sa Camarines Sur. Ano kaya ang masasabi ni Venus sa isyong pinaghihinalaan daw siya ni Miss Australia na sumabutahe sa national costume nito? Nakatutok si Rauna Crisostomo. Tila buong bayan ng Bato Camarines Sur ang sumalubong kay Venus Ra. Sa dami ng tao sa kalsada kahit pa umaambon, di na halos makausad ang sinasakyan ng beauty queen. May banda at escort ding nagmamarcha, pati mga bata nakiparada. Hindi pa natatapos sa parada ang pagsalubong ng mga taga-Bato kay Venus Ra dahil ang kalsadang ito isinarado na. At dito sa loob ng gym, gaganapin ang victory ball para sa kanilang Miss Universe. Hindi rin naiiba ang eksena sa Nabua, bayang dinaanan ng motorcade ni Venus. Tinilian, pinagkaguluhan at pinalakpakan ng beauty queen. Panandalian ding natigil ang ginagawa ng mga taga-Iriga, mabati at masilayan lang si Venus. Alam ko na marami pero hindi ko siguro in-expect na ganun kadami. Ayaw naman maniwala ni Venus sa bali-balitang isa siya sa mga pinaghihinalaang sumabutahe raw sa national costume ni Miss Australia. Bintang ni Miss Australia, may naglagay daw ng pin sa national costume niya bago sa kasagsagan ng Miss Universe pageant sa Las Vegas, Nevada. At ang posible raw gumawa nito ang mga kandidata mula sa Mexico, Pilipinas at Central at South America. Maniniwala ako na galing sa kanya yon if napanood ko sa YouTube na siya yung nagsasalita na sinasabi niya na Miss Philippines, kung ganon maniniwala ako na galing yun sa kanya. Pero kung nabasa lang nila sa blog, nabasa sa Yahoo or whatsoever, hindi naman ako maniniwala. Kagabi naman muling rumampa at sumayaw si Venus sa Miss Bicolanda 2010, ang pageant na kanyang pinagmulan. Pinarangalan din siya ng Naga City Government. Lalo namang pinatingkad ng mga Kapuso Stars ang gabi kasama si Carla Abellana na nag-host ng pageant, Rocco Nasino na nagbigay ng dance number at Steven Silva na nangharana sa mga kandidata. Mula rito sa Camarines Sur, Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Yan ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Ang nangyari po noong August 23 ay nagbunsod sa amin dito sa GMA News and Public Affairs na muling pag-aralan ang aming mga panuntunan sa coverage at ang aming mga naging aksyon noong araw na iyon. Bumuo po kami ng mas detalyadong panuntunan para sa aming mga tauhan sa News Department. Kaugnay sa mga coverage, sa mga krisis, sa mga insidenteng may dalang matinding panganib, ito po ngayon ang GMA Network Ethical and Safety Guidelines for Crisis Coverage. Maging lubos na maingat sa pagsasahimpapawid ng live interviews at live coverage sa hostage-taking at iba pang sitwasyon na may kaugnayan sa law enforcement operations, lalo na kung ito'y may bantang panganib sa ating field personnel. Sa iba pang napasali sa insidente at sa publiko, laging isipin na posibleng may nakatayang buhay dito. Kung sakaling may live coverage, iwasang ipaalam sa pamagitan ng video at sa audio ang mga plano, ang pwesto, ang paggalaw, armas at preparasyon ng mga law enforcers. Iwasang interbyuhin o kausapin ang hostage takers, ang mga taong posibleng magpakamatay at ibang target ng law enforcement operations. Tanggihan ang pakiusap ng pulis na makipag-negotiate o kaya'y pumagitna sa mga nabanggit. Kung may tunay na mabigat na dahilan, ipaalam ito sa top management na titimbang ng mabuti sa sitwasyon at siyang magdedesisyon. Huwag kailanman ilarawang katanggap-tanggap ang aksyon ng mga hostage takers, ng mga potential suicides at ibang target ng law enforcers. Ipagpalagay na ang hostage taker at ibang target ng operasyon ng mga otoridad ay nakakapanood o nakikinig sa ginagawang pagbabalita sa telebisyon, sa radyo, cellphone o tawag mula sa iba na nakakapanood mula sa ibang media. Isaisip na anuman ang ikinikilos ng hostage taker o gunman, siya ay wala sa matinong pag-iisip at siya'y mapanganib at posibleng may intensyon na pumatay. Ipagpalagay lagi na ang pulis ay hindi pa handa o wala pang kakayahang magpatupad agad ng crowd control o pakikipagkoordinasyon sa media sa tuwing may emergency. Dapat ay alam natin
ang ating mga limitasyon sa pagko-cover at pag-broadcast. Ipagpalagay na nanonood ng mga bata kaya dapat ingatan ang mga salita at video na ipinapakita. Ipaliwanag sa mga nanonood kung bakit hindi natin isasaimpapawid muna ang ilang sensitibong impormasyon. Huwag munang ibalita kung may namatay hanggat hindi ito tinitiyak ng mga otoridad o hanggat maaari ay naipaalam na ito sa mga malapit na kaanak. Sa coverage ng crisis na may kaugnayan sa law enforcement at rescue operations, ang mga coverage team ay dapat gumamit ng angkop na tinatawag na protective equipment, kabilang ang bulletproof vest, mga helmet, gas mask at life vest. Mag-assign ng mga profesional mula sa ating organisasyon para tumutok sa ethical, safety at non-technical aspects ng crisis coverage at magbigay ng feedback sa mga nagdedesisyon ukol sa pagsasaimpapawid ng coverage kung ang coverage ay lumilihis sa standards for safety and conduct. Maaari magpadala ng safety officers at mga news manager para ma-check ang safety preparations ng field personnel. Hanggat maaari makipag-coordinate sa mga otoridad sa tuwing may crisis situation para magkaroon sila ng pagkakataong maibigay sa atin ang impormasyong kaugnay sa kaligtasan. Iwasang ilagay ang sarili sa panganib kung hindi naman tunay na kinakailangan. Dapat na mangibabaw lagi ang kaligtasan ng ating mga tauhan, ng publiko at ng lahat ng mga may kinalaman sa krisis. No story is worth sacrificing lives for. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. hapon.